3 araw na raw patay si Lolo, pero sabi ng batang babae, natutulog lang daw si Lolo. Inakala ng tiyo niya na bata pa siya at walang alam. Dahil hindi siya pinaniniwalaan, dumiretso ang batang babae sa kama, at ipinahid ang buhok niya sa mukha ni Lolo. Hindi niya inaasahan na si Lolo ay babahing at madyay gising. Ang sandaling ito ay nagpabigla sa lahat ng naroon. Pinagaling siya nito. Ang batang babae pala ay may taglay na swerte. Hindi lang siya nakakausap ng hayop, mayroon din siyang mata na nakakakita sa loob. Pero noong ipinanganak siya, itinapon siya ng mga magulang niya sa probinsya dahil sa paniniwalang malas siya. Halos ipagbili pa siya ng kanyang sugarol na ampon. Buti na lang at dumating ang kanyang tiyo. Unang sumugod yung blondie at natakot ng husto yung matandang babae. Pero nag-aalala ang assistant, baka raw matamaan ng 8 ng bata yung kanyang uncle. Dahil noon daw, yung bata ang dahilan ng aksidente ng kanyang uncle, na naging dahilan para maparalisa ang kanyang mga binti at mabulag. Agad namang pinutol ng uncle ang sinasabi nito. Nagbabala sa lahat na huwag na raw ulit sasabihin ang mga ganoong bagay. Dahil isang bagong silang na sanggol, biglang sumulpot sa gitna ng kalsada, ang Lexi. Doon lang napagtanto ng batang babae, na nasugatan ang mata at binti ng kanyang tito. Naalala niya ang sinabi ni Lolo Nio na nakakagamot ang mga damo, kaya agad siyang tumakbo sa gilid ng kalsada, at kumuha ng damo at ipinakain sa kanyang tito. Akala ng assistant ay nagluloko lang siya. Paano naman magkakaroon ng silbi ang basta nalang damo? Napaiyak ang nagtatampong batang babae. Bumagsak ang luha sa damo, at agad na namulaklak ang damong gamot, at ang bango na nagmula rito, ay nagtulak sa pilay na tiyo para pumitas at tikman ito. Sa sumunod na segundo, ang pilay na mga binti ng tiyo ay hindi lamang nakatayo, kahit ang bulag ay nakakita muli. Napagtanto ni tito na, ang pamangkin niyang iniwan ng kuya niya sa probinsya sa loob ng 5 taon, ay hindi pala malas, kundi swerte. Kaya agad niyang binalak na iuwi ang bata, para kilalanin. Pero pagkalabas niya ng bundok, hinarang siya ng baka. Agad bumati ang bata kay Lolo Nio nang makita siya. Uuwi na si Dudo. Dudo, may panganib sa unahan. Huwag kang dumaan doon. Dali-daling sinabi ng bata kay tito ang sinabi ni Lolo Nio, pero para sa assistant, kalokohan iyon. Paanong magsasalita ang matandang baka? At dito rin kami dumaan papasok ng baryo, pero pinili ng nakababatang tiyo na maniwala sa batang babae. Naniniwala siyang may sakuna kapag hamarang ang nilalang. Hindi pa nakakalayo ang sasakyan, nang may bumagsak na malaking bato sa harapan. Agad na kinabahan ng lahat. Kung hindi sila lumiko, malala ang mangyayari. Mas lalong nakumbinsi ang tiyo na ang pamangkin niya ay isang swerte. Pagbalik sa malaking bahay ng mga Xiao, tinitingnan ng batang babae ang marangyang bahay. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Nakita ito ng kanyang tiyo at nakaramdam ng awa at pag-aalala. Dahil pagkatapos iwan ng kanyang kuya ang kanyang pamangkin, nag-ampon pa siya ng isang anak. Pinabalik muna ng tiyo ang bata sa kwarto para magpalit ng magandang damit. Pagkatapos niyang magawa yon, dadalhin niya ito para makita ang lolo. Pero pagkapasok pa lang sa kwarto, sumulpot na ang ampon kasama ang mga katulong. Pinagmamadali siyang magpalit ng bagong damit, pero napansin ni Kimi na may problema sa damit. May nakakalat na hindi magandang bagay sa mga damit na to. Siguro kapag sinuot yan, manganggati ang buong katawan at magkakaroon ng pantal. Ayaw isuot ng babaeng masama ang damit na bigay niya, kaya pinilit ng ampon sa mga katulong na palitan siya ng damit. Mabilis na sumugod si Kimi at tinabig ang mga damit, at ang mga damit na may pulbos na pampakati. Sakto namang tumama sa maangas na ampon. Di nagtagal, nanggati at nagkaroon ng pantal ang ampon. Labis itong ikinabahala ng mga magulang. Sinabi ng ampon na hinawakan siya ng ate niya, kaya siya nagkaganito. Nang marinig ito ng mga kuya, sinabi nilang hindi nila kikilalanin ang kapatid na yon. Kung hindi lang dahil malapit nang mamatay si Lolo, hindi na sana nila ito pinauwi. Sinisisi niya na nagkaroon ng komplikasyon ang nanay niya noong ipinanganak siya. Pagkapanganak pa lang daw sa kanya, bumagsak na ang negosyo ng tatay niya. Ngayon naman daw, pagbalik niya, inaaway niya ang kapatid niya. Sa harap ng mga paratang ng buong pamilya, umiiyak na sinabi ng babae na hindi niya ginawa yun. Tapos, inilabas niya ang iginuhit niyang larawan ng pamilya noong nasa probinsya siya. Pero inagaw ng kuya niya ang larawan. Dinurog niya ito at sinasabi niyang si Zoe lang ang kapatid niya. Suklam na suklam din ang nanay sa batang babae, habang tinitingnan ng nanay na walang pakialam. Hindi mapigilan ng batang babae ang pagluha. Kung ayaw niyo sa anak na to, akin na lang siya. Tapos kinutsa ang kuya, para lang sa isang ampon. Inaapi niyo ang sarili niyong anak, at walang kahit anong pagsisisi si kuya. Sabi niya, hindi raw siya dapat makialam sa mga bagay na yon. Nang marinig yun ni tito, walang imik siyang sinagot si kuya na bulag daw ito. Hindi raw marunong kumilala at pinalayas pa ang swerte sa pamilya. Pagka-uwi ni Fox and Dudo sa bahay, nagkaroon ng rashes si Zoe. Ano ba ang pakialam niya sa kanya? Pero dumating ang assistant na dala ang damit na bigay ni Zoe. Nahuli sa akto na naglagay ng Katie powder sa damit. Nagmamakaawa ang katulong na hindi siya ang may gawa. Alam na alam ng nakababatang tiyuhin na inutusan lang ang katulong ng ampon. Agad namang itinanggi ng ampon na wala siyang inuutos. At sinisi pa ang nakababatang tiyuhin sa pagbibintang sa bata. Nang walang sapat na ebidensya, pinilit pa niyang aminin ng katulong na siya ang naglagay ng gamot. Sa nakitang ito, para bigyan ng leksyon ang kanyang walang pusong pamilya, pinaalis ng nakababatang tiyo ang mga
mga katulong sa pamamagitan ng mayordoma, at binabalaan sila na si Dudu, ang nag-iisang Miss Xiao ng pamilya Xiao. Sino man ang magtangkang saktan siya muli, huwag ninyong sisihin si Xiao Lingay kung gumanti siya. Pakiusap din, kuya, bantayan mo ang iyong ampon. Sa susunod, palalayasin ko si Xiao Zui pabalik sa probinsya. Hindi pa man natatapos magsalita, biglang tumakbo papasok ang titiwala. Nagpapanikong sinabing pumanaw na raw ang matanda. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa, dahil kapag namatay ang matanda, sila na ang magiging puno ng pamilya. Agad na sumugod ang grupo sa silid ng matanda. Napansin ng nakababatang kapatid na wala nang ang buhay ang ama. Diretso namang sinabi ng tatay ng babae, na ang anak niya ay isang sakuna. Pagkauwi raw, pinatay agad ang lolo, at nang makita ng babae na nagdadalamhati ang kanyang tiyo, sinabi niyang may paraan siya para magising ang lolo. Pagkatapos, dumiretso siya sa kama ng lolo. Habang kinikiliti niya ang ilong ng lolo gamit ang kanyang buhok, bumubulong siya na gumising na ang lolo. Hindi ko akalain na sa isang bahing ng matanda, ay bigla siyang nagising. Talagang nabuhay ang pinuno ng pamilya. Napansin ng matanda na gumaling ang kanyang matagal ng sakit, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang apo at anak. Nang makita niyang nakatayo ang kanyang anak at nakakakita, lalo siyang natuwa. Nang malaman niyang pinagaling siya ng babae, mas mahal na mahal ng lolo ang apong ito. Naawa siya nang makita ang sirang-sirang damit ng bata. Noong una pa lang, hindi na siya sang-ayon na ipadala ang apo sa probinsya. Ngayon, nakikita niyang ganyan ang suot ng apo niya. Naguguluhan siya, kaya tinanong niya ang kitiwala kung saan napupunta yung pinapadala niya buwan-buwan, na 50,000 para sa gastusin sa probinsya. Sabi ni lolo, hindi raw malaki ang gastos sa probinsya. Si Dudu raw ay bata pa at walang muwang. Baka raw magwaldas ng pera si Aling Niyo, kaya itinigil niya ang lahat ng gastusin sa bahay. Nang marinig ang sinabi ng kitiwala, nagngalit si lolo. Agad-agad, kakanselahin na ang pagiging tagapamahala ng panganay na anak. Labis itong ikinatakot ng mag-asawa, para mapanatili ang kanilang posisyon bilang pansamantalang pinuno ng pamilya. Agad nilang sinuyo ang batang babae, pero nakita ng bata na hindi naman siya gusto ng mga ito. Kaya humiling siya sa kanyang lolo na palitan siya ng ama. Palitan ng ama. Gusto mo bang maging bagong ama ni Tuto? Agad namang pumayag si Xiaoshu. Kaya naman, tinarayan ng tusong ina si Xiaoshu. Wala raw siyang matinong trabaho. Paano raw niya mapapalaki ng maayos ang bata? Naalala naman ito ng matanda. Kaya agad niyang ipinagkatiwala kay Xiaoshu ang pamamahala ng isa sa mga sangay ng kumpanya. Nag-alala naman dito ang nakatatandang kapatid. Para hindi maaga ng kapatid ang pamamahala sa sangay ng kumpanya, iminumungkahi kong magpataasan tayo sa pagkilatis. Ka-auction ng Christie's bukas. Kung matalo ako ng pangalawa kong kapatid sa pagkilatis, huwag na siyang makialam sa mga usapin ng pamilya. Sige, pero kapag ako ang nanalo, hindi lang kailangang isuko ni kuya ang kontrol sa kumpanyang ito. Kailangan din niyang panagutan ang mga ginawa niya sa nakaraang 5 taon, at humingi ng tawad kay Dudu. Malapit nang magsimula ang subasta, dahil ang mga bagay na isusubasta ay galing sa mga pribadong kolektor. Kaya nasa sa inyo ang husay para makita ang tunay na halaga. Pagkatapos ng subasta, may mga espesyal na eksperto na magsusuri sa halaga ng mga binili. At ngayon, ang unang isusubasta ay isang korona. Pero napansin ng babae na maitim ang loob ng korona. Halata namang peke. Nang balak sanang bilhin ni Tito, para iregalo sa kanyang bagong anak, pinigilan siya ng bata. Daddy, huwag yan. Alam ni kuya, na mas malaki ang pera niya kaysa kay Utol. Kaya para patunayan sa matanda ang aking pagiging dalubhasa, kaya niyang sunugin ng buhay ang iba. Binili niya lahat ng paninda, hindi man lang nagtira ng isa para sa kapatid niya. Tutal, kapag nakuha niya ang pamamahala sa sangay, madali lang namang mabawi ang perang ito. Hindi niya alam na ang mga kayamanang binili niya ng mahal, ay mga itim na bagay lang sa paningin ng bata. Inaalo ng batang babae ang kanyang tiyo nang huwag magalit, kasi naman, ang papangit ng mga yan. Sa tingin ko nagmamatigas lang siya. Mabilis na dumating sa huling pagbid, pero piso lang ang panimulang presyo. Walang may gusto sa sirang gamit na to, pero nagulat ang babae nang matuklasan niya, na puro berde ang loob ng itim na pusa, kaya agad niyang pinabili ito sa kanyang tatay. Gusto ko rin. Parang walang halaga yang pusa ni Cheryl. At ang dumi-dumi pa. Pero, ma, tingnan mo naman ang ganda ng mga mata ng pasang yan. At sa puntong ito, napansin din ni kuya na parang esmeralda ang mga mata ng pusa. Pinuri pa niya ang ampon dahil sa galing nitong tumingin. At para suportahan ang anak niya, agad na ibinaba ni Xiaoshu ang presyo ng 10 milyon, 30 milyon. Nang magbabalak na sanang sumagot si Xiaoshu, pinigilan siya ng babae. Sinabi niyang dahil gusto ni Zuri, ibigay na lang daw sa kanya. Pagkarinig nito ng nakatatandang kapatid, agad niya silang tinuya na wala man lang silang napanalo ng isang piraso. Tiyak na ako ang mamumuno sa sangay. At pagkatapos makuha ni kuya ang itim na pusa, agad niyang kinuha ang 2 mata ng pusa. Pagkatapos ay itinapon niya ang itim na pusa dahil nandidiri siya. Dahil sa paningin niya, ang 2 mata lang ng pusa ang mahalaga. Nang makita ito ng batang babae, dali-dali niyang pinulot ang itim na pusa. Tito, pwede bang ibenta sa akin ni mama ang pasang ayaw mo? Agad na kinutya ng walang kwentang ama ang batang babae, katulad daw siya ng kanyang tito.
Mahilig lang pumulot ng basurang ayaw ng iba, tapos magkunwaring ipamimigay sa kanila, pero gustong bayaran ng babae, para siguradong hindi siya sisingilin. Kaya binigyan niya agad ito ng ₱1. Nag-imbita ang auction ng dalubhasang si Master Zhang. Mayabang na sinabi ng kuya, na ang unang bibilhin niya ay siguradong napakahalaga. Nakita ng maestro na tunay ang hiyas, pero walang kasaysayan, kaya hindi gaanong mahal. Matapos tingnan isa-isa ang mga ipinapabenta ng lalaking iyon, diretsong sinabi ni Maestro Zhang, na ang mga ipinapabenta niya ay mga basurang walang halaga, pero maganda naman daw ang dalawang cat's eye. Pero nang malaman niyang 30 milyon ang ginastos para bilhin ang mga iyon, agad-agad ipinahayag ni Master Zhang na ginagawang gatasan ng lalaki, dahil ang pares ng mata ng pusa na iyon ay nagkakahalaga lang ng 5 milyon. Nagulat ang tatay nang marinig iyon. Nang makita ng babae, agad niyang pinatingnan kay Master Zhang ang pusa. Matapos tingnan ni Master Zhang, sinabi niya na, puro ordinaryong bato lang ang laman ng pusa, walang nakitang kakaiba. Pero sabi ng babae, puro daw berdeng bato yan sa loob. Sabi ng mga eksperto, wala raw yang halaga. Pero mas pinaniniwalaan mo pa yang babaeng laki sa probinsya. Kapag nagkamali ka, wala ka ng pagkakataong humawak ng negosyo ng pamilya. Naniniwala ako sa'yo. Ngayon, ilalabas ko ang lahat ng reserba, para sumugal para sa'yo. Titingnan ko ang pusa. Lumabas na naman ang walang silbi ang tatay.